Po, palakpakan natin si Lord. Let us welcome the Lord with our shout of joy, with our shout of praise, and we say hallelujah to the Lord. Great to you, Lord. We praise you, Lord, this morning. You are worthy to be praised, Lord. Hallelujah. Moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart.
Sa umaga pong ito, meron akong good news at meron akong bad news para sa inyo. Alin ang gusto nyong una kong sabihin? Ayun, pagka daw po mga ganong sitwasyon, pag sinabing may good news at may bad news, normally, majority of times, madalas, kung alon yung huling sasabihin, yun ang main news. Yun ang pinaka-main talaga. Good news or bad news. Kung ano yung huli, yun talaga yung matinding o yung pinaka-main na balita. Kapag inuna yung bad news, ang purpose nun, para ma-appreciate natin ang husto at merong pa-suspense dun sa good news. Pag inuna yung bad news. Pag inuna yung good news, kabahan ka. Kasi parang kaya inuuna yung good news. Para medyo inere-ready yung kalooban mo kasi merong at matindi yun. Kaya pag inuna raw yung good news, kabahan ka na. Anong gusto niyong unahin ko? Well, dahil ang main news natin, ang pinaka-main talaga is yung good news, unahin ko yung bad news. Ang bad news natin, kasi ito yung goal natin di ba? Ang goal natin, ultimate goal is to see the Lord. Ang bad news is this. Not everyone will see the Lord. Hindi lahat makikita si Lord. Ibig sabihin, kung hindi lahat makikita sa Lord, katulad nung anong ibig sabihin ng seeing the Lord, ibig sabihin, hindi lahat makakapasok sa langit. Hindi lahat magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lahat maliligtas. And that is a very bad news. Very bad news yun. Lalo na at halos lahat tayo ay umaasa na makikita natin si Lord. Makikita natin si Lord. Now, ang tanong, sino ang makakakita sa Lord at sino ang hindi? Sa verse po na babasahin natin ngayon, pag-aaralan natin kung anong sinabi ng Panginoong Jesus mismo. These are the words of the Lord Jesus Christ Himself. Na magsasabi kung sino yung makakakita sa Kanya at sino yung hindi. So if you have your Bibles, whether sa book, sa cellphone, or sa gadget, o anumang gadget, buksan po natin sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, verses 21 to 27. Sinadya ko pong hindi ilagay sa PowerPoint yan para i-encourage tayo na tingnan natin, i-search natin. Kasi baka sabihin nyo, ba't iba ata yung sinasabi ni Pastor dun sa nakasulat sa Bible? Okay. So if you have your Bibles, babasahin natin Matthew chapter 7 mula verse 21 hanggang 27. Ito po yung nakasulat mula verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Now, pag-aralan natin yung verse na yan. So, sabi ko kanina, yung bad news, hindi lahat makikita sa Lord. Meron pong tatlong grupo na sinasabi si Jesus dito sa text na ito na hindi siya makikita.
Una, not everyone who calls him Lord, Lord, will see him. Hindi lahat ng tumatawag sa kanya, Panginoon, Panginoon, ay makikita siya. At very clear yung sinabi niyan sa verse 21. Sabi, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Sino dito tumatawag sa Panginoon ng Panginoon? Taas kamay. Parang ayaw niyo na tawagin Panginoon. Pag ang Panginoong Jesus tinawag natin na Lord, tinawag natin ng Panginoon, ito ibig sabihin nun, calling Christ as Lord, yun po'y courteous o magalang, marespetong pagtawag. Marespetong pagtawag. And by calling Him Lord, most probably, kinikilala yung kanyang pagka-Diyos. Kinikilala yung kanyang pagka-Diyos. Dahil sa Bible, ang tawag nila sa Diyos, Panginoon. Panginoon. So, dun sa verse na binasa natin, merong mga tao na tumatawag sa Panginoong Jesus na Panginoon, Panginoon, kasi ang Panginoon mismo nagsasalita dito. Sabi niya, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. So, siya mismo nagsasalita. So, may mga tao na tinatawag siyang Panginoon during His time, pero sabi niya, ay, ang malungkot lang, merong mga tumatawag sa akin na Panginoon na hindi papasok sa kaharian. Bakit kaya? Bakit kaya? Masama bang tawagin siyang Panginoon? Of course, hindi. Tama lang, dapat lang talaga na Panginoon yung tawag sa Kanya. Kaya lang, ang problema minsan, pagkang yung pagtawag ng Panginoon ay hindi bukal o hindi totoo sa kalooban. A profession of the mouth, yung profession, yung pinoprofess ng salita, ng bibig. A profession of the mouth without the confirmation of the heart, it is a false confession. It is a false confession. Narinig niyo na yung kasabihan, merong mga taong Kristiyano sa nguso, pero wala sa puso. Sa nguso, in the mouth. Tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Pero, hindi naman talaga totoo sa puso nila. Sadly, marami pong mga tao both inside and outside the church. Kahit naman yung mga hindi nagsisimba Kahit na yung walang pagkilala sa Diyos Pagkang binanggit nila ang Diyos, ang tawag doon, Panginoon. Dahil yun yung nakasanayan na pag-address sa Kanya. Pero, so maraming tao, both inside and outside of the church, who addresses Jesus Christ as Lord, but they are not true followers of Him. Doon pumapasok yung sabi, merong isang preacher, si Kent Hodges, sabi niya, all true Christians say, Lord, Lord. Lahat ng totoong Christian nagsasabi na, Lord, Lord. But not all who say, Lord, Lord, are true Christians. Most of them only have intellectual belief. Sa isip lang. Sa isip lang. At pag sinabing intellectual belief, pwedeng meron kang narinig, meron kang natutunan, meron kang pinaniniwalaan patungkol sa Diyos, naniniwala ka tungkol sa Kanya, pero yung paniniwalang yon walang epekto sa buhay mo. Walang effect sa buhay natin. At yun yung tinatawag na easy believism. Easy believism. Pag sinabing easy believism, yung sa Tagalog, maniwala ka lang. Diba? Maraming ganun. Maniwala ka lang. Maniwala ka lang sa Diyos. Maniwala ka lang kay Kristo. That's easy believism. That is an intellectual belief that Jesus Christ is Lord without commitment to be His disciple. You know, what is missing there? Ano yung wala dito? Dun sa easy believism. Yung Lord and servant relationship. Yun yung missing doon. Tinawag mo siyang Panginoon, pero wala kayong relationship na siya talaga yung Panginoon mo at ikaw ay servant niya. Merong kanta dati, matagal lumang kanta na sa papuri ito, sabi, huwag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka naman susunod. Merong kantang ganon. So, tinatawag mong Panginoon, pero hindi naman sinusunod. That is a false declaration. Halimbawa,
Marami sa atin dito, nakapagtrabaho o nagtatrabaho, di ba? Pagkang dumating yung boss, yung manager, yung supervisor, o yung mga opisyal sa kumpanya, di ba? Ang tawag natin yan, sir, ma'am, boss. Di ba? At pag may pinagawa yan, kailangan mong gawin. Kasi pag hindi mo ginawa, si Sante ka, tanggal ka. Di ba? So, nandoon yung Lord and servant relationship. Pero marami pagdating dito sa tumatawag kay Kristo sa Panginoong Hesus ng Lord, Lord, pero ang absent yung Lord and servant relationship. Tinatawag lang siyang Lord, pero marami siyang sinasabi, marami siyang pinagagawa, hindi naman ginagawa. Subukan yung gawin sa trabaho yan. Hindi ka susunod? Para tayong walang Lord and servant relationship, o sige, tanggalin natin talaga yung relationship. Tanggal ka sa trabaho. Ganon ang mangyayari. Ganon ang mangyayari. So, in the absence of the Lord and servant relationship, makita natin, may mga taong tumatawag sa Panginoong Hesus, Panginoon, Panginoon, pero walang epekto. That is just an easy believism. Naniwala lang. Siya nga ang Panginoon. Siya nga ang Kristo. Siya nga ang Diyos. Pero walang commitment na susunod siya dun sa tinatawag niyang Panginoon. At ang malungkot pa nga dito, baliktad minsan. Tumatawag ng Panginoon, tapos uutusan yung Panginoon. Sino nakaka-relate? Panginoon, Panginoon, kailangan ko nito. Aba, uutusan ng Panginoon. Ibigay mo yung kailangan ko. Di ba? Subukan nyo gawin sa trabaho nyo yun. Sabi nyo, sir, ma'am, manager, kailangan ko to. Hindi, baliktad. Yung mataas, yun yung magsasabi sa'yo kung anong kailangan niya at kung anong gagawin mo. Hindi baliktad. So, ang problema doon sa sinabi ng Panginoon na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok. It is the absence of the Lord and servant relationship. Kaya sabi niya, merong gumaganon, tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, pero hindi papasok. Pangalawa, dun sa verse na binasa natin, not everyone who are serving Him in the ministry will see Him. Ang sakit naman nito. Hindi lahat ng naglilingkod sa Kanya ay makikita siya o makakapasok doon sa Kanyang kaharian. Kasi sabi ng Matthew 7:22-23, kasama sa binasa natin, ito sabi, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Ito ang Panginoong Hesus mismo nagsasabi niya na, kasi sabi niya, hindi kayo papasok. Pero sabi niya, meron magsasabi, Panginoon, di ba, nag-prophesy kami, nangaral kami sa pangalan mo. Nagpalayas kami ng mga masasamang espiritu at gumawa pa kami ng himala sa pangalan mo eh. Di ba? Di ba ginawa namin yon? Tapos, ang malungkot yung sagot ng Panginoon. Then I will tell them plainly. Simple sasabihin ko lang sa'yo. Hindi kita kilala eh. I never knew you. Hindi kita kilala. Lumayas ka sa harapan ko, ikaw panayang gawa mo ng kasalanan. Pero itong mga taong ito, nagkiklaim na sila'y naglilingkod, nasa ministry sila, pero sabihin ng Lord, sorry, hindi kita kilala. Ngayon siguro, ang linya. Pwedeng ganito ang linya. Lord, part ako ng praise and worship team. Nagpapakanta ako. Tumutugtog ako. Ang galing-galing ko nga tumugtog eh. Ako nga yung nasa tech booth eh. Ako yung gumagawa nitong mga na to eh. Ang malungkot doon, pagsasabihan ng Lord, talaga? Hindi kita kilala eh. Kasi sinabi niya na yun eh. Na merong makiklaim na meron silang ginagawa. Kaya, Kuya Ken. Si Kuya Ken. Praise and worship team. Siguraduhin natin na pagharap natin sa Lord. Hindi sasabihin ng Lord na hindi ko kayo kilala. Siguraduhin natin na meron tayong personal na kaugnayan sa Kanya. Meron tayong Lord and servant relationship.
Kasi ito nga, tindi nung ginawa nila, nag-prophesy, nagpalayas ng masamang espiritu, gumawa pa ng mga himala. Bilang sabi ng Lord, sorry, hindi kita kilala. Sino ka ba? Sakit nun. Ang sakit nun. Okay, pwedeng ang linya natin, total, katatapos lang ng BBS Baka pwede ang linya, Lord, nagturo ako sa BBS, Hope Garden. By the way, congratulations and maraming salamat po sa ating mga BBS volunteers. Kung nandito yung mga BBS volunteers, tayo nga po kayo. Yung mga nagturo sa BBS na nandito, tayo po kayo, tayo, para makita ng church. Ayan. Sino pa? Huwag kayong mahiya. Ayan, salamat sa Lord. Ayan, yung iba nandun. Ayan. Ayan. Thank you po sa inyo. Hindi po biro yung isang linggong ginawa ninyo. Hindi biro. Alam po natin, mahirap yan. No? So, salamat sa inyong sipag, salamat sa inyong tiyaga, at yung influence, yung ginawa ninyo dun sa mga bata. Nako, hindi natin alam yung kung gaano kahalaga yung magiging bunga nun. Diba? Malay mo, later on, yung mga bata na yan, a few years from now, sila na yung mga nandirito. Salamat sa Lord sa inyo pong ginawa. But going back to our message, Pastor Ron. Pastor Ron. Nasa Olandes. Anniversary kasi ng Olandes. No? Pero sa lahat po ng involved, siguraduhin natin na lahat ng VBS volunteers natin ay totoong may personal na kaugnayan kay Kristo. Merong Lord and servant relationship. Kasi malungkot naman at maniwala kayo, napakalungkot at napakasakit noon, yung haharap tayo sa Panginoon at sasabihin natin, Lord, nag-serve ako sa Vacation Bible School. Ang daming bata yung tinuruan namin. At pagkatapos, sasabihin ng Panginoon, I never knew you. Ouch. Sakit nun. Sakit nun. Hindi lang yun. Mga ushers. Baka sasabihin, Lord, usher ako. Kami nga yung nasa church. Nagwe-welcome nung lahat ng mga dumadating. Pagdating nila, pinahanda pa namin yung mga damit namin at ngingitian namin sila ng napakagandang ngiti. Para yung pagpasok nila, welcome na welcome sila. Pagkatapos pagharap sa Panginoon, sabihin ng Lord, hindi ko kayo kilala. O kaya sasabihin nyo, part ako ng CDD. Lord, ang dami naming pinuntahan, mga feeding program, pinakain namin yung mga bata. Tapos may mga medical missions, ang daming mga natulungan. Lord, uma-absent pa ako sa trabaho para makapunta doon. Pagkatapos pagharap sa Panginoon, sabihin ng Lord, sino ka? At ito, malungkot pa dito. Baka pagharap ko sa Lord, Lord, pastor po ako. Tama sabihin ng Lord, ano pangalan mo? Wala ata dito sa aklat na ito. Napakasakit po nun. At napakalungkot na araw kung sakaling mangyari. Tandaan niyo po ito. A successful ministry involvement is not a proof of genuine faith. Kasi makikita natin, even sa Bible, the Lord has always used even unbelievers, kahit na mga hindi mananampalataya, to get His work done. Meron pong mga scholars na naniniwala sila na ang isa daw na pinapatungkulan dito sa sinabing ito ng Panginoon ay si Judas. Si Judas. Sino ba si Judas? Well, one of the 12 disciples. Alam niyo ba, sa Matthew chapter 10, inutusan sila ng Panginoon, pair by pair, humayo kayo. So, hindi lang natin alam kung sino yung kapair ni Judas at that time. Pero pair by pair, humayo sila. At nung humayo sila, sila'y nangaral. Nangaral sila. At nung pagbalik nila, tuwang-tuwa sila na nire-report lang sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, napalayas namin yung masasamang espiritu. Meron kaming mga may sakit na napagaling. At may mga himala kaming nagawa. At alam niyo si Judas, grabe ito. Ipinakita niya pa yung kanyang care sa mga mahihirap. Nung binuhusan ng Panginoon ng pabango, sabi ni Judas, sayang naman yung pabango na yan. Ang mahal-mahal yan. E di sana ibinenta lang pagkatapos yung napagbentahan, itinulong na lang dun sa mga mahihirap. Di ba? Meron pa siyang care, meron pa siyang concern sa mga mahihirap. Pero iba pala yung motive niya. Kasi sinabi rin doon, kinukupitan niya pala yung offering bag. Kaya gusto niyang mabenta yon para magkaroon, siya pa naman yung treasurer. Kinukupitan niya. So
So, iba pala yung motive niya, kaya siya concerned sa ano. Speaking of motive. Sa mga involved dun sa ministries na mga nabanggit natin kanina o hindi ko man nabanggit, ano yung primary motive mo? Ba't ka nag-i-involve sa ministry? What's your motive? Total, wala naman akong ginagawa sa bahay. Sige na nga. Sige na nga, sasali na nga ako dyan. Pampalipas oras din yan. Pero pagkang may demand na may sacrifice na, ayaw na. No? Tapos pag pinagsabihan mo, magtatampo. O kaya naman, mag-involve sa ministry because of merong personal gain or profit. Or to showcase yung skills. Papakita kung gaano siya kagaling. Meron akong nakita sa social media, nakasulat, sabi niya, ministry is not about looking for a place to shine, but looking for a place to serve your Lord. Yun ang ministry. Hindi ka naghahanap ng lugar para ikaw ay mag-shine, para makita nila kung gaano kakahusay, gaano kagaling, i-showcase mo kung anong meron ka. No, it's not about looking for a place to shine. It is looking for a place to serve your Lord. That is ministry. Hindi mo ipapakita gaano di ba? No. So, yun yung pangalawa na sabi ni Lord na hindi siya makikita. Pangatlo, at last na to. Not everyone who are attending the church will see Him. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ayan. Tanongin mo, palagay mo, makikita mo si Lord? Ha? Pero totoo po ito, hindi lahat ng uma-attend sa church makikita siya. Yung sumunod na kwento in verses 24 to 27 ng Matthew 7, ito sabi, therefore, anyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams froze, the winds blew, and beat against that house, yet it did not fall because yung foundation niya ay nasa bato. Pero sabi, yun namang nakikinig sa mga salita ko, pero hindi naman ito isinasagawa, sabi, is like a foolish man, katulad ng isang taong hangal, na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan, tumaas ang baha, lumakas ang hangin, at pagkatapos, nawasak yung kanyang itinayong bahay. Dito po, dinedescribe ng Panginoon yung dalawang house builders. At sa iba, nilalagyan ito ng kahulugan, yung house na binibuild, pwedeng iyon yung kanyang buhay. It speaks about the life. Pwedeng it speaks about the family na kanyang, Pero ang kaibahan nun, yung foundation. Yung isa ang pundasyon, bato. Yung isa ang pundasyon ay buhangin. So, ito yung i-conclude natin dito para magkaroon tayo ng magandang application. Both builders attend the same church. Parehas uma-attend sa church. At parehas nakikinig sa message. Ayan, sabi. Both attend the same church and they both hear the same message. On the outside, kung titingnan natin sa panlabas, parang parehas lang sila kasi parehas ng church na ina-attendan no? Pero on the foundation o sa heart level, malaki pagkakaiba. Ano yung pagkakaiba? One was just a listener, yung isa'y tagapakinig at gustong-gusto niya, maaring gustong-gusto niya makinig. The other, listener na, doer pa. Yung narinig niya, sinasagawa niya. Alam po ninyo, sa Bible, maraming kwento tungkol sa mga taong gustong-gustong makinig sa salita ng Diyos. For example, si Herodes. Alam niyo ba sa account, in Mark chapter 6 verse 20, sabi, gustong-gusto niyang makinig sa pangangaral ni John the Baptist. Gustong-gusto niya. Pero bandang huli, siya yung nagpapatay kay John the Baptist. Nakikinig siya. Gusto niya makinig. And then, yung mga tao na mga nakikinig pag nangangaral ng Panginoong Jesus, pagka nangangaral siya, talagang very curious, nakikinig sila. At sabi, pinupuri pa nga nila. Sabi, pag nagtuturo siya with authority, ang husay, ang galing na teacher. Pero later on, sila yung sumisigaw, ipako sa krus yan. Crucify him. So, being a hearer, yung makikinig ka ng salita ng Diyos, whether sa church or sa Bible study, pero kung hindi naman yun ina-apply, hindi naman isinasagawa sa buhay yung mga naririnig, hindi rin. Wala rin. Kasi narinig lang.
It's just, parang sa easy believism lang, pumasok lang dito sa isip. Naintindihan niya lang. Pero wala siyang commitment, wala siyang decisyong ginawa. No? Kaya sabi, pagdating ng bagyo, pagdating ng mga pagsubok sa buhay, and even pagsubok sa ministry, manlalamig na kay Lord, ayaw na kay Lord. No? Guguho na. O ipagpapalit na si Lord. Yun ang bad news. Ang lungkot, ano po? Hindi lahat makikita si Lord at papasok sa kanyang kaharian. But now that we have heard the bad news, here comes the good news. Eto na. Hindi natin kasi kung tatapusin ko, ang lungkot na nung uuwi. Ano ba naman yung message ni Pastor? Napaka-depressing naman. So, may good news after the bad news. Kaya ang tanong ngayon, who will see the Lord? Sino yung makakakita sa Panginoon? So sinabi natin, merong mga hindi makakita. Sino yung makakakita? Okay, una. Ang makakakita sa Lord ay yung mga tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon, at nagsasubmit sa Kanyang authority. Yung tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon, at sumusunod sa Kanya. Kasi sabi ng Matthew 7:21, hindi lahat not everyone who says to me, Lord, Lord, diba? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. No? Hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, kundi yun lang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Baka biglang napapaisip kayo ngayon yan. Akala ko ba, Pastor, ang kaligtasan na sabi nung tinuturo nyo, by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Diba? By grace, bakit yan? Parang kinakailangan, meron kaming gawin. Kailangan gawin namin yung kalooban ng Diyos para pumasok kami sa kaharian ng langit. Lilinawin po natin mabuti. Ang sinasabi po ng Bible, ang kaligtasan, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos para makita si Lord at the end of our life, it is always by grace through faith in the Lord Jesus Christ. But that true faith, yung totoong pananampalataya na yon, it produces good works and obedience to the will of the Father. Yung totoong sumampalataya, susunod yan. Susunod siya sa kalooban ng Ama na nasa langit. Diba? Sabi ng John 3:16, gayon na lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Sa halip magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pong pagsampalataya na yon na sinasabi doon, hindi lang yung basta maniwala ka lang o intellectual belief. Una, yung pagsampalataya sa Kanya, it is a choice. It is a decision. Kinakailangan mong magdesisyon. Nakikilalanin ko, tatanggapin ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At doon sa desisyon na ginawa na yun, kasama doon yung desisyon, pag sinabi mong tatanggapin ko siya bilang aking Panginoon, pumapasok tayo doon sa Lord and servant relationship na anumang sabihin ng Panginoon, gagawin ko. That is doing the will of my Father who is in heaven. Sabi ng John 8:31, sa mga Hudyo na mga kausap niya, if you continue to follow my teaching, kung patuloy niyong susundin ang mga iniaaral ko, ang tinuturo ko, then, totoo nga, you are really my disciples. Sabi ng 1 John chapter 2 verses 3 to 6, hindi ko na sinama dyan. Sabi doon, we know that we have come to know Him, alam natin, na kilala nga natin siya talaga kung sinusunod natin yung kanyang mga utos. Sino mang nagsasabi na kilala ko siya, pero hindi naman sumusunod sa kanya, siya ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sino mang nagsasabi, at sino mang sumusunod sa kanyang salita, ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kanya. This is how we know we are in Him. Dito natin malalaman na talaga sa kanya tayo. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Sino mang nagkiklaim na siya'y mayroong buhay kasama niya ay dapat mamuhay ng katulad niya. So hindi lang yung basta Lord, Lord, pero wala namang wala absent yung relationship. No? Pangalawa,
na makakakita sa Kanya are those who live a life of repentance. Turning away from sin. Balikan natin yung text natin kanina, yung Matthew 7:20-23. Ito yung mga nasa ministry na eh. Sabi nila, Lord, di ba nag-prophesy kami? Lord, di ba nagpalayas kami ng demonyo? Lord, di ba gumawa kami ng himala? Sabi ng Panginoon, then I will tell them plainly, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, you evildoers. Ang nakikita ko po dito, may mga taong mayroong double life. Doble yung buhay nila. Pwedeng nagpo-prophesy, pwedeng nagpapalayas ng demons, pwedeng nagpe-perform ng miracles, pwedeng naglilingkod sa Panginoon, but nananatili sa pagiging evildoer. Nananatili sa pamumuhay, sa paggawa ng masama. At yun pong evildoer na sinabi rito, ang binabanggit niya po dito, it indicates a continuous, regular action. Continuous na, regular na kanyang pamumuhay. Hindi ito simple o basta-basta kasalanan yan. Basta-basta kasalanan lang. Kasi, aminin natin, lahat ng tao nagkakasala. Kahit yung totoong sumasampalataya kay Kristo, nakakagawa ng kasalanan. Pero ang tinutukoy dito ng Panginoon, yung mga namumuhay and practicing a lifestyle of unrepentant sins. Yung alam nila yung kasalanan na dapat nilang talikuran, alam nila yung mga dapat na baguhin, pero patuloy pa rin itong ginagawa. At minsan, ginagawa o pwedeng pang-cover up yung ministry. Para hindi mapansin o mapagtakpan yung kanyang mga kasalanan. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon dito, oo nga. Oo, nagpo-prophesy ka. Oo, ikaw ay nagpapalayas ng demonyo. Oo, ikaw ay gumagawa ng miracles. But still, you are an evildoer. Sa atin pong lumang pangrelihiyong kaisipan. Lumang pangrelihiyong kaisipan. Meron tayong paniniwala na pwede tayong gumawa ng masama o gumawa ng mabuti para pagdating ng panahon, babalansehin yung ginawa nating mabuti at ginawa nating masama. Meron tayong ganung paniniwala. Pagkang mas marami yung masama, talo ka. Kaya yung iba gumagawa ng masama, pero gagawa pa rin ng mabuti para bumigat yung scale. So, hindi pa rin binibitiwan yung masamang pamumuhay. Gumagawa lang ng mabuti at pwedeng naglilingkod sa Panginoon. Diba? So, the problem with these people, yun yung wala sa kanila. Yung repentance. Yung pagtalikod sa kasalanan. Naglilingkod, magandang pakita na pwedeng mabait naman, pero hindi iniiwan ang kasalanan. Sabi ni Paul in 1 Corinthians 6:9-11. Ito sabi ni Pablo. Do you not know that wrongdoers or evildoers will not inherit the kingdom of God? Hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Itong mga masama na to. Kaya sabi niya, do not be deceived. At pagkatapos meron siya mga binanggit diyan. Do not be deceived. Huwag kayong magpapalinlang. Neither the sexually immoral, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung mga nakikiapid, nor men who have sex with men. Nasa Bible yan, kahit basahin nyo sa Bible. Doon talaga yan. Sino tinutukoy dyan? Nor thieves, yung mga nagnanakaw, yung mga greedy, yung mga drunkards, mga lasenggo, yung mga slanderers, mga naninirang puri, yung mga nanloloko, mga swindlers. Kaya nga, neither nor swindlers will inherit the kingdom of God. Pwedeng meron tayong struggles sa ilan sa mga ito.
pwedeng dahil sa ating immaturity pa o hindi pa ganun kalalim, pwede yung mga struggles din sa mga ganyan. But what is important there is that we don't live a lifestyle of unrepentant sin. Sabi ng verse 11, and that is what some of you were. Ganyan kayo dati. And ako pwede kong sabihin, ganun ako dati. But I have repented. And pag nag-repent ako, sometimes merong struggle, sometimes parang gusto kong bumalik, pero hindi na yun ang buhay ko. May times na pwedeng matalo ako, pero hindi magsisisi ako dahil hindi yan tama, di ba? Sabi that is what some of you were. Ganyan naman talaga tayo dati. Di ba? Kung titingnan natin yung buhay natin, ganyan naman talaga tayo dati. Hindi naman talaga tayo. That is some of you were. Pero yung pagkakabanggit diyan, that is what some of you were. Pag sinabing were, past tense. Ganyan kayo dati, noon yun. O sabihin mo nga sa katabi mo, noon yun. Hindi na ngayon. Yan. Dahil noon yun at hindi na ngayon, ang sabi dito, yung repentant, di ba, papasok na sa kaharian ng Diyos. Pero yung hindi nagbabago, yun pa rin, kasama doon sa sinasabi na lumayo kayo sa akin, di ba yung kilala. So, that is some of you were, pero ang sabi ni Paul dito, but you were washed, nilinis na kayo, hinugasan na kayo. Yung lahat ng mga kasalanan na yun ng nauna, you were washed. Pinatawad na kayo. You were sanctified, itinalaga na kayo ng Diyos dun sa kanyang layunin. And you were justified, pinawalang sala na kayo. Si Kristo na mismo yung magsasabi, wala nang kasalanan yan dahil yung kasalanan niya ay pinagbayaran ko na ng aking buhay nung ipako ako dun sa krus. Justified na yan. Ganyan tayo dati. Pero ngayon, hindi na. Kaya ang sabi ni Paul, balik natin doon sa verse 9. Do not be deceived. Do not be deceived. Kasi merong iba na lilin lang sila diyan sa nadideceive sila. Ano yung deception? Ang deception yung sabihin, ganun talaga, hindi pa naman tapos si Lord sa akin eh. Ay mahina, ganun talaga, mahina tayo, tao lang. Do not be deceived, huwag kayong palilin lang yan. Kasi ganyan kayo dati. Pero, hindi na dapat ganyan ngayon. Pinagsisihan na ba natin ang ating mga kasalanan? Tinalikuran na ba natin sila? Dahil kung tayo'y totoong nagsisi at tinalikuran ang buhay ng kasalanan na yan, sabi, tayo'y makakapasok na sa kaharian ng langit. And finally, pangatlo, sabi, sino yung makakita sa Kanya? Those who hear His words and put them into practice. Yung mga nakikinig at pagkatapos ina-apply sa buhay yung napakinggan. Kaya sabi ng text natin sa verse 24 and 25, sabi, therefore, everyone who hears these words of mine, yung mga nakikinig sa salitang, at pagkatapos isinasabuhay ito, marurunong yung mga yan. Para nilang itinatayo yung bahay nila o yung buhay nila dun sa matibay na pundasyon sa bato. Dadating ang ulan, magkakaroon ng baha, magkakaroon ng bagyo, malakas na hangin, pero hindi matitinag yan. Sigurado yan, makikita nila ako. Siguradong papasok yan sa aking kaharian. Bakit? Dahil narinig nila at isinabuhay nila. Nung marinig nila na kinakailangan palang pagsisihan ng mga kasalanan, nagsisi sila. Nung narinig nila na kinakailangan pala akong ipanganak na muli at kinakailangan kong kilalanin si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas, ginawa nila. Nung marinig nila na kinakailangan palang matuto akong magpatawad sa ibang tao, kinakailangan kong magtiis sa ibang tao, kinakailangan kong mahalin ang mga kapatiran, at ginawa nila. Yung narinig nila kinakailangan kong mag-grow sa pamagitan ng patuloy na pag-aaral ng kanyang salita at pananalangin, ginawa nila. Those who hear and put them into practice. Papasok yan. Papasok yan. Sigurado, at the end of their lives, they will see me.
they will see the Lord. Ang malungkot minsan, mga tao na sanay na tawag lang ng tawag. Ito madalas ko narinig hindi naman ako nakakalimot sa Kanya. Nagdadasal pa rin naman ako. Tumatawag pa rin ako, Panginoon, Panginoon. Pero yung sabi niya nga, hindi naman lahat ng tumawag sa akin. For this reason, ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, ito yung gagawin natin ngayon. Let us examine ourselves. Let us examine ourselves. Sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, siyasatin ninyo yung sarili ninyo. Examine yourselves. To see whether you are in the faith. Siyasatin natin sarili natin. Ikaw ba talaga'y nasa pananampalataya? Sabi, test yourselves. Subukin nyo. Testingin nyo yung sarili nyo. Doon sa pinag-aaralan natin kanina. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Nasa akin nga ba talaga si Kristo? Let us examine ourselves. Kung makita natin na parang kasama ata ako doon, sa pagdating ng araw, isasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Maganda pong ma-realize natin yan. Because pwede tayong gumawa ng aksyon, pwede tayong gumawa ng hakbang. Ngayon, kilalanin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Isuko natin sa Kanya yung ating buhay. So let us examine ourselves. At the end of my life, makikita ko ba siya? Base dun sa sinasabi nitong salita na to. Kung tingin ko parang hindi ako sigurado, pwedeng siguraduhin ngayon. Sabi, do you not realize that Jesus Christ is in you? Nasa iyo ba talaga si Kristo? Tanungin nga natin yung sarili natin, nasa akin ba talaga si Kristo? O tanungin mo yung katabi mo, nasa iyo ba talaga si Kristo? Wala daw. Nasa iyo ba talaga si Kristo? That is a very good and honest question that needs an honest answer. Kung wala, hindi problema yon. Diba? Wala pa, edi kilalanin si Kristo. Siguraduhin, isuko yung buhay kay Kristo. Ngayon, kung talagang nandiyan na si Kristo, salamat sa Lord. Salamat sa Panginoon. Sigurado ako that at the end of my life, I will see the Lord. At ang prayer nga natin ngayon, Family Sunday, sana hindi lang ako. Sana buong pamilya ko. We will see the Lord. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po dahil nangungusap kayo sa amin sa inyong mga salita. And Lord, salamat dahil kayo naglalagay ng desire sa puso namin that our ultimate goal would be to see you, yung makita namin kayo. Panginoon, tinuro nyo sa amin, merong mga hindi kayo makikita. Pero Lord, salamat sa mga aral at paalalang ito. Pwede naming siguraduhin that makikita namin kayo. Sa pamagitan ng pagsusuko ng aming buhay sa inyo, pagkilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, patuloy kayong mangusap at magministero sa bawat isa. Babaunin namin ang aral na ito at ipapamuhay po namin ayon po sa inyong pagpapaunawa sa amin. Salamat po. Dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to soar.
in our hearts and in our home, God. Yes, dear God, bless the world through our hearts. Let our hearts be your service song. Now disciples later desire. Believing and abundant blessing. Loving different, full of hope, of love and of faith. God, oh God, bless the world from MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our heart and in our home, God. Yes, dear God, bless the world through us. We wanna be a sharing partner. Going places, meeting people, showing them your life and salvation, telling them in Christ. We celebrate life. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our heart and in our home, God. Yes, dear God. Oh, God. Yes, dear God.